Hello, 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 hello. Shout out sa inyong lahat dyan. Yan ang buhay OFW. Maghuhugas na naman tayo ng mga kaldero kasi uwian na. Actually, konti na lang to. Tsaka isang bata lang kumain. Kaya, yan. Ship cook pa more. At yan nga, ang aking huhugasan. At yan. Pinagpipilian namin mga berries. Yan lang ang aking huhugasan. OFW pa more. Kasi nga, wala nga kaming ginagawa. Ngayon lang ako ng video kasi nga kanina. Marami kaming ginagawa. Kaso lang, pauwi na kami. So, inihintay ko na lang yung oras para pagpakain ng aming mga babies. Mga little dogs. At saka, ang pagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW ay isipin na lang natin palagi. Mahirap ang buhay sa Pilipinas pag wala kang negosyo, walang umaakit na pera, tapos ang laki ng bills na binabayaran mo monthly. O, di ba? Ay dito sa ibang bansa, lalo na sa parte ng Europa, super, siguro, ang isang buwan mong sahod ay pag isang kalahating taon na. So, basta wala kang utang, pagkain lang, bayad ng bills, tapos kunting maintenance, yun lang. So, 10K a month, sulit na. Oo, 10K a month. So, makakasurvive na ang kalahating taon sa isang buwan mong sahod. Diba? So, ayan, buhay OFW. Minsan mahirap, minsan madali, depende rin sa panahon, sa araw, at minsan easy, minsan maingay, minsan stress. Minsan, kahit kapwa mo, kababayan mo, parang minsan may kaaway. Minsan naiinis. Yan ang buhay ng OFW, ilan sa mga Minsan may nagdadabog. Minsan may nagdadabog kasi nga hindi na talaga tama or hindi na normal ang nangyayari sa buhay. So, yan. Ang kwentong buhay OFW, napakarami. Dali na itong fruits, babe. Ay, bakit yung milk mo hindi mo binalik? O, diba? At, ayan, mayroon kami sariling pagkain dito. Bumibili kami sa sarili namin pagkain para kahit na ano gusto namin kainin ay kakain kami nang wala kaming maririnig sa aming mga employers. But anyway, they are giver. Super sulit naman kasi napakamahal din naman ng prutas. Di ba, Bino? Pakwan lang. Mga prutas na sari-sari. Hindi na kami bibili kasi na iniisip namin, bibili pa kami, madami namang libre. So, ayan, siniwerte lang kami sa mabait na amin. So, ayan, buhay na OFW namin. Isipin na lang na nagtatrabaho ka sa bahay, naglilinis ka, pero may bayad. O, di ba? Sa bahay natin, wala tayong bayad, no? Naglilinis tayo, nagpupuyat din tayo, nagpapagod tayo buong araw. Pero walang bayad. Pero minsan, hindi ka pa makakarinig ng thank you sa nagluto ng ulam. Thank you. At may nagwalis ng bahay. Thank you. At may tagahugas. No, diba? Yan ang buhay na dapat minsan ma-appreciate din. Kami kasi, tatlo kami dito sa loob ng bahay. Isang cleaner, isang nasa wardrobe, tapos isang tagaluto. So, ayan, isa ako sa tagaluto. Kaya, medyo on-call. At ngayon, medyo nadagdagan. At dahil yung isa ay masyadong reklamador, bago pa lang. So, anyway, nasa adjustment period na naman kami. So, anyway, kaya naman ang trabaho. Basta yung time lang.
Yan ang buhay talaga ng OFW, hindi may iiwasan. Yung minsan nag-aaway-away, no? Minsan ay nako, basta ako, ang gusto ko lang, yung trabaho nyo ay gawin nyo kung ano ang parte. Kung makakatulong ka sa kapwa mo, kasi pareho naman kaming Pilipino, kaso lang, kahit pala parehong Pilipino, may makasarili, may sakim. Yung hindi siya matulungin, yung makwenta sa oras, makwenta sa tulong, makwenta sa gawa. Pero tingnan nyo po, hindi maganda ang resulta pagdating ng araw. Kaya wait lang kami kasi wala pa naman isang buwan. Hindi magiging maganda ang resulta, mapagbilang at ano pa, mapanuri sa kapwa, mapanira. Isa yan sa uri ng isang tao na hindi maganda kasama sa bahay at kasambahay. So medyo na-stress kami ng isang linggo kasi isang linggo pa lang. So ngayon, yan ang buhay OFW. May stress din po. May stress din. Sama-sama kami ngayon nai-stress pati yung aming mga bossing. Kasi nga sobrang demanding sa sahod na ang trabaho hanggang doon lang. Hindi niya kaya yung pinalitan. Kumbaga, hindi siya marunong mag-time management. So, ngayon, naiipit na naman ako na dapat na hindi ko trabaho, ay tinatrabaho na din. But anyway, for the love doon sa aming mga employer at kahit pa paano na iti-training ko rin yung kasama ko na laging akong kasama, assistant ko palagi. So, ayun, mabuting tao at mabuting bata. Kaya, buhay, kwento, OFW. Salamat! Ingat po ang lahat. Tingnan mo yung buhok ko.